You may now kiss the bride. Ang mga salitang yun mula sa pari ay parang kulog sa pandinig ni Isabela. Kasabay nito ang palakpakan ng mga tao sa loob ng simbahan. Ang ingay ay nakabibingi. Ang puting confetti na bumagsak mula sa itaas ay parang abo sa kanyang paningin. Nakangiti siya. Isang ngiting pinraktis niya ng isang linggo sa harap ng salamin. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng suot niyang eleganteng gown, ang mga kamay niya ay nakakuyom. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad, pero hindi niya ininda ang sakit. Wala nang masasakit pa sa tanawing nasa harapan niya ngayon. Si Darwin, ang lalaking minahal niya sa loob ng 7 taon, ang lalaking pinangakuan niya ng kanyang kinabukasan. Hinalikan nito ang kanyang nobya, ang kanyang pinsan, si Megan. Napapikit si Isabela at sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang huling gabi nila, bago siya umalis papuntang Amerika para tapusin ang kanyang pagkadoktor. Mag-iingat ka roon, mahal ko, sabi ni Darwin habang mahigpit siyang niyayakap. Hintayin mo ako, susunod ako. At pagbalik natin dito, sa simbahan na to, ikaw ang ihaharap ko sa altar. Ikaw lang ang pakakasalan ko, Isabela. Pangako. 7 taon. 7 taon siyang naniwala sa pangakong yon. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Nawala na ang alaala. Ang natira na lang ay ang katotohanan. Si Darwin at Megan, magkahawak kamay na naglalakad palayo sa altar, masayang kumakaway sa mga bisita. Nang dumaan sila sa tapat niya, ngumiti si Darwin sa kanya. Isang nangiting parang nagsasabing, "Tingnan mo ang sinayang mo." Hindi niya kaya. Tumalikod si Isabela at mabilis na lumabas ng simbahan. Kailangan niya ng hangin. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng sarili niyang pighati. Sa wedding reception, naging anino lang si Isabela. Bumabati sa mga bisita, nakikipagnitian sa mga kamag-anak, pero ang isip niya ay lumilipad. Ang bawat tawa, bawat tunog ng musika, ay parang insulto sa kanyang nagdurugong puso. "Congrats, pinsan!" sabi ni Megan nang yakapin siya nito. "I'm so happy! Thank you for coming back home for me." "Of course," pilit nang ngumiti si Isabela. "Anything for you." Hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang tumakas mula sa magulong selebrasyon at nagtungo sa hardin. Madilim doon at tahimik. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, sa wakas ay bumagsak ang kanyang mga luha. Kumuha siya ng isang baso ng champagne mula sa isang dumadaang waiter, tapos isa pa. At isa pa. Tinunggan niya ang alak na parabang tubig. Umaasang kaya nitong anuririn ang sakit sa dibdib niya. Pero habang lalo siyang nalalasing, lalo lang siyang nasasaktan. Napaupo siya sa isang bench, nanginginig ang buong katawan. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng luhang pinigilan niya. "Isabela?" Isang boses ng lalaki ang tumawag sa kanya. Pamilyar. Dahan-dahanan niyang inangat ang kanyang ulo. Nakatayo sa harapan niya si Andres, ang best friend ng pinsan niyang si Kuya Miguel. Nakita na niya ito kanina sa simbahan, isa sa mga groomsmen, isang piloto. Gwapo, matangkad, at may mga matang laging mukhang malungkot. "Okay ka lang?" tanong nito. Hindi siya sumagot. Nag-iwas siya ng tingin at pinunasan ang kanyang mga luha. Nakakahiya. Naramdaman niyang umupo ito sa tabi niya, pero may sapat na distansya sa pagitan nila. Hindi ito nagsalita. Hinubad lang nito ang suot na coat at ipinatong sa kanyang mga balikat. "Malamig dito," sabi lang nito sa mahinang boses. Ang simpleng gesto na yon ay mas lalong nagpaiyak kay Isabela. Sa loob ng ilang minuto, wala silang imikan. Tanging ang mga hikbi lang niya ang maririnig. At si Andres, na natili lang sa tabi niya, isang tahimik na presensya sa gitna ng kanyang gabi. Nang medyo kumalma na siya, nagsalita siya. Basag ang boses dahil sa pag-iyak at sa alak. "Bakit ganito?"
Tanong niya, hindi tumitingin sa lalaki. Minahal ko siya. Ibinigay ko ang lahat. 7 taon akong naghintay. Para lang dito? Hindi mo to deserve, Isabela. Sagot ni Andres. Tumingin si Isabela sa kanya. Sa mata ng lalaki, walang paghuhusga. Tanging awa at isang bagay na hindi niya maintindihan. Sa desperasyon at sa kalasingan, isang ideya ang biglang pumasok sa isip niya. Isang ideyang baliw. Isang ideyang maaaring lalo lang siyang saktan o maaaring maging kaligtasan niya. Tumayo siya at humarap dito. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon na hinugot mula sa alak at sa pira-piraso niyang puso. Andres, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit desidido. Tulungan mo ako. Nagtatakang tumingin ito sa kanya. Paano? Huminga siya ng malalim. Maging boyfriend kita. Natahimik si Andres. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng musika mula sa reception. Nakatitig lang ito sa kanya. Sinusuri ang kanyang mukha na para bang hinahanap kung nagbibiro lang ba siya. Pero hindi siya nagbibiro. Seryoso siyang nakipagtitigan dito. Hinahayaan nitong makita ang lahat ng sakit at desperasyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang sandaling parang walang katapusan, dahan-dahang tumango si Andres. Hindi ito ngumiti. Seryoso ang mukha nito nang magtanong. Seryoso ka ba, Isabela? Sa buong biyahe pauwi mula sa reception, hindi nagsalita si Andres. Pero ang isip niya ay mas maingay pa sa makina ng kanyang sasakyan. Seryoso ka ba, Isabela? Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip niya ang sarili niyang tanong. At ang sagot ni Isabela, isang halos hindi marinig na, oo. Ang nagpabago ng lahat. Matagal na niyang minahal si Isabela. Mula pa noong college, noong nakita niya itong nakaupo sa library, seryosong nagbabasa ng makapal na medical book, habang ang sinag ng araw mula sa bintana ay tumatama sa mukha nito. Para itong isang anghel. Pero noon, sino ba na naman siya? Isa lang simpleng estudyante, habang si Isabela ay laging napapaligiran ng mga kaibigan at ni Darwin. Kaya nanatili na lang siyang nakatingin mula sa malayo. Isang lihim na tagahanga. Isang sundalong walang laban. At ngayon, pagkatapos ng maraming taon, ibinigay sa kanya ng tadhana ang pagkakataong ito. Isang pagkakataong balot sa kasinungalingan. Pero para sa kanya, ito na ang lahat. Hindi niya ito sasayangin. Kinabukasan, nagkita sila sa isang maliit na coffee shop. Umupo si Isabela sa tapat niya. May dalang notebook at ballpen na para bang isang business meeting ang kanilang pupuntahan. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ang Isabela na kaharap niya ngayon ay hindi na ang lasing at basag na babae kagabi. Ito na ulit ang Dr. Isabela. Elegante, kontrolado, at may pader na nakapalibot sa kanya. Okay, panimula nito. Iniiwasan pa rin ang kanyang mga mata. Para maging malinaw ang lahat, kailangan natin ng mga rules. Tumango lang si Andres, hinayaan itong magsalita. Rule number 1, bawal ma-in love. Sabi nito sabay sulat sa notebook. This is just an act. Isang palabas para tigilan na ako ng mga kamag-anak natin at para ipakita kay Darwin na naka-move on na ako. Hindi umimik si Andres. Kung alam mo lang, Isabela, huli na para sa rule na yan. Rule number 2, lalabas lang tayo bilang magjowa sa mga family events. O kapag alam nating makikita tayo ng mga taong kailangang maniwala. Sa palabas na to, patuloy nito. Rule number 3, pwede tayong makipag-date sa iba, basta patago. Pinanood lang ni Andres ang bawat galaw nito, ang paraan ng pagtapik ng ballpen nito sa lamesa, ang bahagyang panginginig ng kamay nito habang nagsusulat. Nagpapanggap itong matapang, pero nakikita niya ang takot sa mga mata nito, takot na masaktan ulit. Nang matapos ito, huminga ito ng malalim.
Okay, yan lang. May gusto ka bang idagdag? Sa halip na sumagot, dahan-dahang kinuha ni Andres ang notebook mula sa harapan nito. Kinuha niya ang ballpen mula sa kamay nito. Sa ilalim ng listahan ni Isabela, gumuhit siya ng isang makapal na linya. Nagulat si Isabela sa ginawa niya. Anong sa ibaba ng linya, nagsulat si Andres ng sarili niyang panuntunan. Isang-isa lang. Rule number 1, sa lahat ng oras, ako ang bahala sa'yo. Itinulak niya pabalik ang notebook. Sa wakas, tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Nakita niya ang pagkalito, ang gulat at marahil isang katiting na pag-asa. Ito lang ang rule na susundin natin, Isabela. Sabi niya sa isang boses na kalmado pero puno ng kasiguraduhan. Kalimutan mo na ang lahat ng sinulat mo sa itaas. Simula ngayon, ako ang bahala sa'yo. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa'yo. Hayaan mo akong maging panangga mo. Just trust me. Habang papalabas sila ng coffee shop, sa isang saglit, nahagip ng mga mata ni Andres ang isang pamilyar na kotse sa kabilang kalye. At sa loob noon, nakita niya si Darwin, nakatingin. Hindi sa kanilang dalawa, kundi kay Isabela lang. Ang mga mata nito ay madilim at mapanuri. Hindi ito napansin ni Isabela. Mabilis na hinawakan ni Andres ang braso ni Isabela. Dito tayo dumaan, sabi niya, at iginiya ito palayo sa direksyon ng kotse. Sa biyahe pa uwi, tahimik lang sila. Pero hindi na ito ang awkward na katahimikan kanina. May nagbago. Nang ihinto niya ang sasakyan sa tapat ng bahay nito, hindi kaagad bumaba si Isabela. Nakatingin lang ito sa labas. May isang hibla ng buhok na tumakas mula sa pagkakatali nito at nahulog sa kanyang pisngi. Bago pa niya mapigilan ng sarili, iniangat ni Andres ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang buhok nito. Isinukbit niya ito sa likod ng tenga nito. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ni Isabela. Hindi ito gumalaw. Hindi rin ito huminga. Para itong isang estatwa. Ngumiti lang si Andres. Magpahinga ka na, sabi niya. Dahan-dahan itong tumango at walang imik na bumaba ng kotse. Hinintay niya itong makapasok sa loob ng gate bago niya pinaandar ang sasakyan. Habang nagmamaneho siya palayo, hindi niya mapigilang mapangiti. Isang tunay na ngiti. May pag-asa. Samantala, sa loob ng kanyang kwarto, nakatayo si Isabela habang hawak ang kanyang cellphone. Kakaupo niya lang sa kama nang bigla itong mag-vibrate. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakasave sa contacts niya. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Huwag mong isipin na nakalimutan na kita. Nabitawan ni Isabela ang kanyang cellphone. Alam na alam niya kung kanino galing ang mensaheng iyon. Kay Darwin. Ano ba itong pinasok ko? Iyan ang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa isip ni Isabela habang nag-aayos siya sa harap ng salamin. Linggo ng gabi at inimbitahan sila ng Tita Elena niya para sa isang family dinner. Ito ang magiging unang pagsubok sa kanilang palabas. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Paano kung hindi sila maging kapani-paniwala? Paano kung makahalata si Darwin? O mas malala, paano kung makahalata si Megan? Isang katok sa pinto ng kanyang kwarto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang ina. Anak, nandyan na sa baba si Andres. Ang aga niya, ha? Sabi nito, may halong panunukso sa boses. Huminga ng malalim si Isabela. Kaya mo to, Isa. It's just a show. Pagbaba niya sa hagdan, natigilan siya. Nakatayo si Andres sa sala. Kausap ang kanyang ama. May dala itong isang maliit na bouquet. Hindi rosas, kundi mga peonies. Ang paborito niyang bulaklak. Paano niya nalaman? Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti si Andres, isang nangiting nagpagaan sa kaba sa kanyang dibdib. Inabot nito sa kanya ang mga bulaklak. Para sa'yo, sabi nito sa mahinang boses. Salamat! Sagot niya.
Hindi maiwasang amuyin ang mga ito. Ang bango ay naghatid sa kanya ng kakaibang kapayapaan. Ang dinner sa bahay ng Tita Elena niya ay eksakto sa inaasahan niya. Maingay, magulo, at puno ng mga matang mapanuri. At syempre nandoon sila. Si Darwin at Megan, magkatabing nakaupo sa kabilang dulo ng lamesa. Sa buong oras, naramdaman ni Isabela ang mga mata ni Darwin na nakatutok sa kanila. Hindi ito nakatingin kay Megan. Sa kanya ito nakatingin. Si Andres naman ay kalmado lang. Natural ang bawat kilos nito. Ipinaghila siya nito ng upuan. Inilagay nito ang pagkain sa kanyang plato. Paminsan-minsan, bumubulong ito ng mga birong siya lang ang nakakarinig, na nagpapangiti sa kanya ng totoo. Para itong sanay na sanay sa ginagawa nila. So kayo na pala talaga ha? Biglang tanong ni Darwin mula sa kabila. Sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang bilis naman yata, Isabela. Kakawi mo lang. Natahimik ang lahat. Ang ngiti sa mukha ni Isabela ay naglaho. Bago pa siya makasagot, si Andres na ang nagsalita. Inakbayan siya nito ng bahagya. You know what they say, Darwin. Sagot ni Andres, kalmado ang boses, pero may diin. When you know, you know. At matagal ko nang alam na si Isabela ang para sa akin. Isang ay ang umalingaw-ngaw sa buong dining room. Namula ang mukha ni Isabela, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagkabigla sa sinabi ni Andres. Pero hindi pa tapos ang pagsubok. Ang Tita Elena niya, ang pinakatsismosa sa kanilang angkan, ay ngumisi. Naku, kung kayo talaga, bakit hindi pa kayo nagkikiss sa harapan namin? Hamon nito. Isang halik lang para maniwala na kami. Nanigas si Isabela sa kanyang upuan. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Tumingin siya kay Andres, naghahanap ng tulong. Si Andres naman ay tumingin din sa kanya. Sa mga mata nito may pag-aalala. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang tenga at bumulong. Trust me. Bago pa man niya maintindihan ang lahat, dahan-dahang hinawakan ni Andres ang kanyang baba at iniharap sa mukha nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumigil sa pagtibok ang puso niya sa loob ng isang segundo bago ito humarurot na parang sasabog. At hinalikan siya ni Andres. Hindi ito isang marahas na halik. Ito ay malambot, mabagal, magalang. Sa una, napapikit lang si Isabela dahil sa gulat. Pero habang tumatagal, naramdaman niya ang init ng mga labi nito at ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Tanging sila lang dalawa. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakapikit pa rin siya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang mukha ni Andres ang una niyang nakita. Ilang pulgada lang ang layo. Nakatitig ito sa kanya at sa mga mata nito, may emosyong mas malalim pa sa isang simpleng palabas. Ang katahimikan ay binasag ng malakas na palakpakan at kantyawan ng kanilang mga kamag-anak. Sabi na sila na talaga. Sa gitna ng kasiyahan, nahagip ng kanyang mga mata si Darwin. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa baso ng alak. Namumuti na ang mga buko ng kanyang daliri. Ang panga nito ay mariing nakatikom. Sa biyahe pa uwi, walang nagsasalita sa kanilang dalawa ni Andres. Ang isip ni Isabela ay gulong-gulo. Ang pakiramdam ng mga labi ni Andres ay nananatili pa rin sa kanya. Hindi dapat ganito. Isang palabas lang dapat to. Pero bakit parang totoo? Nang ihinto ni Andres ang sasakyan sa tapat ng bahay nila, mabilis niyang inalis ang kanyang seatbelt. Kailangan na niyang makalayo. Kailangan niyang mag-isip. Isabela, wait! Sabi ni Andres. Pero hindi siya nakinig. Mabilis siyang bumaba at naglakad papunta sa gate. Sinundan siya ni Andres. Isabela, let me explain. Humarap siya dito at ang lahat ng pagkalito at takot na naramdaman niya ay sumabog bilang galit. Galit sa sitwasyon, galit kay Darwin, at galit sa sarili niya dahil sa naramdaman niya kanina. Itinuro niya ito, nanginginig ang kanyang daliri. Wala yan sa mga panuntunan natin, Andres.
Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng akusasyon. Ang usapan na natin, walang ganito. Nang talikuran siya ni Isabela at marinig ang malakas na pagsara ng pinto nito, hindi nagalit si Andres. Naintindihan niya. Ang galit na yon ay hindi para sa kanya. Iyon ay galit na dulot ng takot. Takot na masaktan muli. Takot na baka ang isang halik na hindi totoo ay magdulot ng emosyong totoo. Nakita niya ang lahat ng yon sa mga mata nito bago ito tumalikod. At ang tanging gusto niyang gawin ay yakapin ito at sabihing, "Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan." Pero alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kaya hinayaan niya lang. Isang sundalo ay marunong maghintay. At iyon ang papel niya sa buhay ni Isabela. Ang maging sundalong laging nandyan, nagbabantay mula sa malayo, handang sumalo kapag ito ay nadapa. Hindi siya nagparamdam kay Isabela sa sumunod na 2 araw. Binigyan niya ito ng espasyo. Pero hindi ibig sabihin noon ay pinabayaan niya ito. Gabi ng Martes, alam niyang 24-hour duty si Isabela sa ospital. Pagkatapos ng kanyang huling flight, sa halip na umuwi para magpahinga, dumaan siya sa paboritong lugawan ni Isabela. Bumili siya ng isang mainit na guto na may maraming bawang at chicharon. Eksakto sa gusto nito. Pagdating niya sa ospital, abala ang lahat. Nakita niya si Isabela sa dulo ng hallway, kausap ang isang nurse. Kita sa mukha nito ang pagod. Ang buhok nito ay magulo na at may namumuong dark circles sa ilalim ng mga mata nito. Pero para kay Andres, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hindi siya nagpakita. Iniwan niya lang ang paper bag na may lamang pagkain sa front desk na may simpleng note. Para kay Dr. Isabela, magpahinga ka kapag may oras. Kahit hindi mo pa ako nakikita, Isabela, nandito lang ako. Lagi. Sa sumunod na mga araw, iyon ang naging rutina niya. Hindi niya ito tinetext para mangamusta. Sa halip dinadaan niya sa gawa. Isang umaga, nakita niyang flat ang gulong ng sasakyan nito. Bago pa ito magising, pinalitan na niya ito. Minsan, kapag alam niyang umuulan at pauwi na ito, naghihintay siya sa kanto malapit sa ospital para lang masigurong ligtas itong makakauwi. Unti-unti, naramdaman niyang bumababa ang pader na nakapalibot kay Isabela. Nagsimula na ulit itong mag-reply sa mga text niya. Pumayag itong kumain sa labas, kasama siya isang gabi. Sa loob ng maliit na restaurant na yon, habang nagkukwento siya tungkol sa mga karanasan niya bilang piloto, nakita niya itong tumawa. Isang tunay, malakas na tawa. Ang tunog na yon ay musika sa kanyang pandinig. Sa sandaling iyon, nangako siya sa sarili niya. Gagawin niya ang lahat para marinig ang tawang yon araw-araw. Sabado ng hapon, magkasama sila sa sasakyan. Galing sila sa birthday party ng pamangkin niya. Masaya ang naging araw nila. For the first time, pakiramdam niya ay hindi na sila umaarte. Pakiramdam niya ay isa silang normal na magkasintahan. "Salamat sa pagsama sa akin, Andres," sabi ni Isabela. Nakangiti habang nakatingin sa labas ng bintana. "Nag-enjoy ako." "Ako rin," sagot niya. "Sobra." Biglang tumunog ang cellphone ni Isabela. Nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha nito nang makita kung sino ang tumatawag. Si Megan. Sinagot nito ang tawag. "Hello, Megan. Napatawag ka?" Isang segundo lang, ang kalmadong mukha ni Isabela ay napalitan ng pag-aalala. "Ano? Anong nangyari?" Okay. Papunta na ako." Mabilis nitong ibinaba ang tawag. "Anong problema?" tanong ni Andres. "Si Megan, nahimatay daw," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Sabi ni Darwin, kailangan ako doon ngayon na. Ihinto mo na lang dito ang sasakyan. Magtataksi na lang ako." "Ihahatid na kita," mabilis na sabi ni Andres at agad na pinihit ang manibela. "Huwag na. Baka kung anong isipin nila."
Kaya ko na to. May kung anong kaba ang naramdaman ni Andres, isang masamang kutob. Pero nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Isabela. Ang pagiging doktor nito, ang nangingibabaw. Tumango na lang siya at itinigil ang sasakyan. Mag-iingat ka. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Salamat, Andres, sabi nito at mabilis na bumaba. Pinanood niya itong sumakay ng taxi at humarurot palayo. Naiwan siyang mag-isa sa loob ng kotse. Pero ang masamang kutob sa dibdib niya ay hindi nawawala. May mali. Lumipas ang 1 oras. Walang text. Lumipas ang 2 oras. Sinubukan niyang tawagan si Isabela. Hindi ito sumasagot. Nag-aalala na siya. Tinawagan niya ulit. At ulit. At ulit. Sa ika-5 tawag, hindi na ito nagri-ring. Diretso na sa voicemail. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Alam niyang may nangyaring hindi maganda. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan at walang pag-aalinlangang minaneho ito papunta sa direksyon ng bahay nila Darwin at Megan. Pagdating ni Isabela sa bahay ni na Darwin, sinalubong siya nito sa pinto. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Mabutit nakarating ka kaagad, sabi nito. Nasa kwarto si Megan. Mabilis na umakyat si Isabela sa hagdan. Dala ang kanyang medical kit. Pero pagbukas niya ng pinto ng kwarto, ang naabutan niya ay hindi isang babaeng walang malay. Nakikita niya si Megan na nakaupo sa kama, masayang nanonood ng TV habang kumakain ng chips. Lumingon si Megan sa kanya at ngumiti. Ate Isa, napadalaw ka? Napatigil si Isabela. Ang pag-aalala sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng inis. Dahan-dahan siyang lumingon kay Darwin na nakatayo ngayon sa likod niya at isinasara ang pinto. Anong ibig sabihin nito, Darwin? Tanong niya. Ang boses ay malamig at mariin. Kailangan nating mag-usap. Sagot nito, nawala na ang pagkukunwaring nag-aalala. Mariing tumikom ang panga ni Isabela. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Isang patibong, wala tayong dapat pag-usapan, sabi niya at akmang lalabas. Pero hinarangan ni Darwin ang pinto. Please Isa, 5 minuto lang. Umalis ka sa daan ko. Hindi mo ba ako namimiss? Kahit kaunti lang? Tanong nito, ang boses ay puno ng pakiusap. Dahil ako, miss na kita. Tinitigan siya ni Isabela ng diretso sa mata at sa halip na sakit, ang naramdaman niya ay pagkadismaya. Ang lalaking minahal niya ng sobra ay isa palang duwag at sinungaling. Tapos na tayo, Darwin. Asawa ka na ng pinsan ko, sabi niya sa isang boses na walang bahid ng emosyon. At sa susunod na magsinungaling ka na may nangyari sa kanya, sisiguraduhin kong malalaman niya ang lahat ng kalokohan mo. Sa huling pagkakataon, tinalikuran niya ito. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ni Darwin. Paglabas niya ng bahay, nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang nag-iisang taong alam niyang makakatulong sa kanya ngayon. Si Andres. Isang ring lang, sinagot nito. Isabela, okay ka lang? Nasaan ka? Pwede mo ba akong sunduin? Tanong niya. Pilit pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Nang dumating si Andres, wala itong masyadong tanong. Nakita niya ang galit sa mukha ni Isabela at sapat na yon para sa kanya. Pinagbuksan lang siya nito ng pinto ng sasakyan at tahimik na nagmaneho. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay hindi nakakailang, kundi nagbibigay ginhawa. Sa piling ni Darwin, pakiramdam niya ay laging may kaguluhan, pero sa piling ni Andres, laging may kapayapaan. Nang mga sandaling iyon, isang malaking pasasalamat ang umusbong sa puso ni Isabela para sa lalaking katabi niya. Ang lalaking pumayag sa baliw niyang plano nang walang pag-aalinlangan. Kinagabihan, para maaliw ang sarili, tinawagan niya ang best friend niya sa Amerika
na si Chloe sa pamamagitan ng video call. So, spill the tea. Kumusta ang pagbabalik ng Reyna? Masayang bati ni Chloe mula sa screen. Nagkwento si Isabela pero maingat niyang iniiwasan ang tungkol sa totoong sitwasyon nila ni Andres. Sa gitna ng kanilang tawanan, biglang may naalala si Chloe. By the way, Isa, naalala mo ba yung kaso mo noon? Yung muntik ka nang mag-kick out dahil sa maling akala? Na-curious lang ako. Nalaman mo ba kung sino yung Mighty Thor na tumulong sa'yo? Kumunot ang noo ni Isabela. Anong Mighty Thor? Ay, yun ang tawag namin sa kanya ng lawyer mo noon. Kasi bigla na lang siyang sumulpot na parang superhero. Binayaran niya lahat ng legal fees, kinausap ang dean, at inayos ang lahat ng hindi nagpapakilala. Ang sabi lang niya, "Just tell her a friend from the Philippines sends his regards." Akala ko nga boyfriend mo. Natahimik si Isabela. Ang pangyayaring iyon ay isa sa pinakamadilim na bahagi ng buhay niya sa Amerika. Isang gulo na akala niya ay hindi na niya malulusutan. Laging iniisip niya na himala lang ang pagkaayos noon. Isang kaibigan mula sa Pilipinas. Pagkatapos ng tawag, hindi na mapakali si Isabela. Naglakad-lakad siya sa loob ng kanyang kwarto. Sino? At bigla, pumasok sa isip niya si Andres, isang piloto. May mga flight papuntang Amerika. Naalala niya ang mga peonies, ang paborito niyang goto, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, na para bang matagal na siyang kilala. Pumunta siya sa bintana ng kanyang kwarto. Mula roon, tanaw niya ang hardin sa bahay ni Andres sa kabilang kalye. Nakita niya ito roon, payapang nagdidilig ng mga halaman habang papalubog ang araw. Isang imahe ng katahimikan, isang imahe ng kaligtasan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang emosyong bago at hindi niya mapangalanan. Hindi na siya nag-isip pa, kailangan niyang malaman. Mabilis siyang bumaba ng hagdan, lumabas ng bahay, at tumawid sa kalsada. Pumasok siya sa gate ni na Andres na hindi na nagpaalam. Naabutan niya itong nakatalikod pa rin. Hindi pa rin alam na nandyan siya. Andres. Lumingon ito, nagulat. Ngumiti ito nang makita siya. Isabela, napadalaw ka. Pero hindi siya ngumiti pabalik. Seryoso ang kanyang mukha. Lumapit siya dito. Ang bawat hakbang ay may bigat. Andres, may kailangan akong malaman. Tumigil siya sa mismong harapan nito at tinitigan ito ng diretso sa mata. Ikaw ba? Nakatayo si Isabela sa harapan ni Andres. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, naghihintay ng sagot. Ikaw ba? Ang hindi natapos na tanong ay umalingaw-ngaw sa hangin. Pero para kay Andres, buo na ang kahulugan nito. Ito na, ang katapusan ng kanyang pagtatago. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang lahat. Ang 7 taon ng tahimik na pagmamahal, ang 7 taon ng pagbabantay mula sa malayo, ang 7 taon ng paghihintay sa isang pagkakataong hindi niya alam kung darating. Huminga siya ng malalim. Tapos na ang paghihintay. Halika, sabi niya sa mahinang boses at tumalikod para maglakad papasok ng kanyang bahay. May ipapakita ako sa'yo. Sumunod si Isabela nang walang imik. Ang bawat hakbang nito sa likod niya ay ramdam niya. Pagpasok nila sa kanyang maliit na study, binuksan ni Andres ang kanyang laptop. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig. Habang naglo-load ang computer, naramdaman niyang nakatayo si Isabela sa mismong likuran niya, nakatingin sa screen. Binuksan niya ang isang folder na may pangalang Aiza. Sa loob noon, may daan-daang mga files, pero isa lang ang pinili niya. Isang lumang email thread. Ito ang mga email niya sa isang abogado sa Amerika. Ang mga petsa ay 5 taon na ang nakalipas. Doon, nakasulat ang lahat. Ang pag-aalala niya, ang mga utos niya,
Ang pagbabayad niya para lang malinis ang pangalan ni Isabela sa gulong hindi naman nito kasalanan. Itinuro niya ang screen. Hindi siya makatingin kay Isabela. Sa screen lang siya nakatutok. Tinawagan ako ng pinsan mong si Miguel noon. Panimula niya, ang boses ay kalmado, pero ang puso niya ay kumakarera. Nag-aalala siya. Sabi niya, may problema ka raw pero ayaw mong sabihin sa pamilya mo. Hindi ako mapakali. Narinig niya ang bahagyang paghinga ni Isabela. Kaya gumawa ako ng paraan. Patuloy niya. Hindi ko pwedeng hayaan na masira ang pangarap mo nang dahil lang sa isang kasinungalingan. Hindi umimik si Isabela. Naramdaman ni Andres ang pangangailangang lumingon. At nang gawin niya iyon, nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Bakit? Tanong nito sa basag na boses. Bakit mo ginawa yun, Andres? Ito na ang pagkakataon. Ito na ang sandali ng katotohanan. Tumayo si Andres at humarap dito. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig ang mga iyon. Dahil mahal kita, Isabela. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Hindi lang ngayon. Noon pa man. Pagpapatuloy niya. At hinayaan na niyang lumabas ang lahat ng salitang kinimkim niya sa loob ng maraming taon. College pa lang tayo. Unang araw ng klase. Nakita kitang mag-isa sa library. Nakatago sa isang sulok na papalibutan ng mga libro. Mula noon, hindi ka na nawala sa isip ko. Pero torpe ako. At nandyan si Darwin. Kaya nanatili na lang akong nakatingin sa malayo. Hinaplos niya ang pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Pinupunasan ng isang butil ng luhang pumatak. Kaya nang ialok mo sa akin ang planong, ang magpanggap na boyfriend mo, hindi ako nagdalawang isip. Dahil para sa akin, hindi ito isang laro isa. Ito ang tanging paraan na naisip ko para mapalapit sa'yo, para mabantayan ka, para maipagtanggol ka kay Darwin. Bumuhos ang mga luha ni Isabela. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng pagkaunawa. Luha ng emosyong hindi niya mailarawan. Ginawa ko ang lahat ng yun dahil mahal kita, Isabela, noon pa man. At sa mga salitang iyon, ang pader na matagal nang nakapalibot sa puso ni Isabela ay tuluyan ng gumuho. Binitawan nito ang kanyang kamay at bigla siyang niyakap ng mahigpit. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang dibdib at doon umiyak ng umiyak. Niyakap niya ito pabalik at sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman niyang nasa tamang lugar na siya. Nang humiwalay ito sa pagkakayakap, ang mga mata nito ay pula at namamaga. Pero may bagong liwanag doon. Hinawakan nito ang kanyang mukha at bago pa man maintindihan ni Andres ang nangyayari, si Isabela na ang humalik sa kanya. At sa pagkakataong ito, totoo na ang lahat. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng pagtanggap, at ng isang bagong pag-ibig na nagsisimula pa lang. Ilang metro lang ang layo. Sa kabilang kalye, isang kotse ang nakaparada sa dilim. Sa loob nito, nakaupo si Darwin. Kanina pa siya nagmamasid. Nakita niya ang pagpasok ni Isabela sa bahay ni Andres. At ngayon, mula sa bintana, kitang-kita niya ang anino ng 2 taong magkayakap at naghahalikan. Isang malamig at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang cellphone. Nag-zoom in ang camera. Click! Tinitigan niya ang litratong nakuha niya. Perpekto. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Andres? Bulong niya sa sarili. Ang mga mata ay nagniningas sa galit at inggit. Laro lang pala ang gusto niyo, ha? Sige, laruin natin. Ang mga sumunod na linggo ay parang isang panaginip para kay Isabela. Isang panaginip na ayaw na niyang magising. Wala nang laro. Wala nang pagkukunwari. Ang namamagitan sa kanila ni Andres ay totoo na. Mas totoo pa sa kahit anong naramdaman niya noon. Ang pag-ibig na ibinibigay ni Andres ay hindi magulo at mapusok tulad ng kay Darwin.
Ito ay kalmado. Ito ay ligtas. Ito ay isang tahanan. Araw-araw, may maliliit na sorpresa si Andres. Minsan, isang tasa ng kape na naghihintay sa kanya sa pinto pagkagising niya. Minsan, isang simpleng text message sa gitna ng kanyang abalang araw sa ospital. Iniisip kita. Unti-unti, ang mga pader na itinayo ni Isabela sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng bumagsak. Hinayaan niyang alagaan siya. Hinayaan niyang mahalin siya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, hinayaan niya ang sarili niyang magmahal muli. Isang hapon, isinama siya ni Andres sa isang beach na malapit lang sa kanila. Habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang buong kalangitan, magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan. "Masaya ka ba, Aiza?" tanong ni Andres. Tumingin si Isabela sa lalaking katabi niya, ang lalaking naging kanyang anino, kanyang sundalo, at ngayon, ang kanyang mundo. "Sobra," sagot niya, at naramdaman niya ang katotohanan sa bawat letra ng salitang iyon. Tumigil sila sa paglalakad. Humarap si Andres sa kanya at hinawakan ang kanyang 2 kamay. Seryoso ang mukha nito at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Isabela. Noong una kitang makita sa library, ang sabi ko sa sarili ko, "Siya na." Panimula ni Andres, 7 taon akong naghintay. At sa 7 taon na yon, hindi nagbago ang nararamdaman ko. Ngayon, nandito ka na sa harapan ko. Dahan-dahan itong lumuhod sa buhanginan. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Mula sa bulsa nito, inilabas ni Andres ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob, isang simple pero eleganteng singsing na may isang maliit na diamante ang kumislap sa ilalim ng papalubog na araw. "Isabela," sabi nito, ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Ayoko nang maging sundalo mo lang. Gusto ko nang maging asawa mo. Will you marry me?" Tumulo ang mga luha ni Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito ang pinakamasasayang luha sa buong buhay niya. "Yes," bulong niya. "Yes, Andres. Yes." Isinuot ni Andres ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Pagkatapos ay tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit habang ang mga alon ay humahalik sa kanilang mga paa. Ang balita ng kanilang engagement ay mabilis na kumalat. Ang buong pamilya ay masaya para sa kanila. Nagkaroon ng isang maliit na salo-salo para i-celebrate ang magandang balita. Pero napansin ni Isabela ang pagbabago sa kilos ni Megan. Dati, ito ang pinakamasaya at pinakamaingay kapag may selebrasyon. Ngayon, ito ay tahimik at laging nakatingin sa kanya ng may kakaibang ekspresyon. Minsan, sinusubukan niyang kausapin ito pero lagi itong umiiwas. "Okay lang ba si Megan?" tanong niya kay Andres isang gabi. "Parang ang lungkot niya." "Baka namimiss ka lang niya," sagot ni Andres. "Bigyan mo lang siya ng oras." Pero hindi alam ni Isabela na ang lungkot sa mga mata ni Megan ay hindi lungkot. Ito ay lason. Isang lason na dahan-dahang ikinakalat ni Darwin sa isipan nito. Isang gabi, sa kwarto nila, ipinakita ni Darwin kay Megan ang litratong kuha niya. Ang litrato ni na Isabela at Andres na naghahalikan. "Tingnan mo," sabi ni Darwin. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring sakit. "Sinabi ko na sa'yo. 'Di ba? Hindi pa rin niya ako makalimutan. Ginagamit niya lang ang piloto na, yan para pagsilusin ako, para sirain tayo." Niyakap nito si Megan na tahimik na umiiyak. "Mahal na mahal kita, Megan. Huwag mong hayaang sirain niya ang pamilya natin." Dumating ang gabi ng isa pang family dinner. Ito ay para formal na i-announce ang petsa ng kasal nina Isabela at Andres. Ang lahat ay masaya.
Ang lahat ay nagkakantiyawan. Bagay na bagay talaga kayo, Isabela. Maswerte si Andres sa'yo, sabi ng tita Elena niya. Ipinakita ni Isabela ang kanyang singsing sa lahat. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa kaligayahan. Nakaupo siya sa tabi ni Andres. Ang kamay nito ay laging nakahawak sa kanya. Nang bigla, naramdaman niya ang isang malamig na likido na bumuhos sa kanyang puting bestida. Napatingin siya, red wine, at nakita niya kung sino ang may hawak ng baso. Si Megan. Ang mga mata ng kanyang pinsan ay puno ng galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Natahimik ang buong lamesa. Ang lahat ay nakatingin sa kanilang dalawa. Tumayo si Megan. Ang kamay nito ay nanginginig. Itinuro nito si Isabela at sa isang boses na puno ng kamandag. Sumigaw ito. Ahas ka! Inaagaw mo ang asawa ko! Ang mga salita ni Megan ay parang bombang sumabog sa gitna ng masayang hapunan. Ahas ka! Inaagaw mo ang asawa ko! Natahimik ang lahat. Ang masayang tawanan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mga mata ng kanyang mga tito at tita, ng kanyang mga pinsan, ng kanyang sariling mga magulang, ay nakatutok ngayon kay Isabela. Sa isang iglap, siya ang naging kontrabida. Megan, anong sinasabi mo? Tanong ni Isabela. Napatayo rin siya. Ang mantsa ng red wine sa kanyang bestida ay kasing pula ng kahihiyang nagsisimulang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Huwag ka nang magkunwari, ate, sigaw ni Megan, at ngayon, bumuhos na ang mga luha nito. Nakita ko ang pruweba. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin tinitigilan si Darwin. Ginagamit mo lang si Kuya Andres para makaganti sa akin. Tumayo si Darwin at inakbayan si Megan na para bang isa itong mabuting asawa na pinoprotektahan ng kanyang naaping kabiyak. Tama na, mahal. Huwag mo nang patulan. Ang mga salita nito ay malumanay, pero ang tingin nito kay Isabela ay puno ng tagumpay. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak nila. Kawawa naman si Megan. Hindi ko akalain na magagawa yan ni Isabela. Sinabi ko na nga ba, may mali sa pagmamadali nilang dalawa ni Andres eh. Ang bawat bulong ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Isabela. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Tumingin siya sa kanyang mga magulang, humihingi ng tulong. Pero ang nakita niya sa kanilang mga muka ay pagkalito at pagkadismaya. Isabela, anak, sabi ng kanyang ina, puno ng pakiusap. Kung may problema kayo ng pinsan mo, sana inayos niyo na lang ng pribado. Parang sinampal si Isabela ng mga salitang iyon. Kahit ang sarili niyang ina ay hindi naniwala sa kanya. Tumingin siya sa paligid. Ang mga taong dati ay nakangiti sa kanya ngayon ay nakatingin ng may paghuhusga. Ang pamilyang minahal at pinagsilbihan niya ay tinalikuran siya sa isang iglap. Lumingon siya kay Andres. Nakatayo ito sa tabi niya. Ang panga ay mariing nakatikom sa galit. Hinawakan nito ang kanyang kamay ng mahigpit. Huwag kang makinig sa kanila, Isa. Bulong nito. Pero huli na. Ang sakit ay napakalalim na. Ang pamilya na dahilan kung bakit siya nagtiis. Ang pamilya na dahilan kung bakit siya nagpanggap. Ang pamilya na inuna niya kaysa sa sarili niyang kaligayahan. Ito ang iginanti sa kanya. Hindi na niya kaya. Binitawan niya ang kamay ni Andres. Sorry, bulong niya. Hindi para sa kanila, kundi para kay Andres. Dinamay pa niya ito sa gulo ng pamilya niya. Tumalikod siya at tumakbo. Narinig niya ang pagtawag ni Andres sa kanyang pangalan. Pero hindi siya lumingon. Tumakbo lang siya palabas ng bahay, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa kasinungalingan, palayo sa sakit. Nakarating siya sa kanyang sasakyan. Pagpasok niya, doon bumuhos ang lahat. Humagulhol siya ng humagulhol. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi.
Ang kanyang puso, na sa wakas ay nabuo ulit, ay muling dinurog. Kasabay ng pag-iyak niya ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang mga patak ng ulan sa windshield ay parang sarili niyang mga luha. Nawala ang lahat. Ang tiwala ng pamilya niya, ang relasyon niya sa pinsan niya, ang dignidad niya. Tumingin siya sa kanyang kamay. Sa kanyang daliri, kumikinang ang singsing na ibinigay ni Andres. Isang simbolo ng pangako, isang simbolo ng pag-asa. Pero paano magkakaroon ng pag-asa kung ang pundasyon ng kanilang relasyon ay winasak na ng mga taong dapat ay sumusuporta sa kanila? Ayaw niyang idamay si Andres. Masyadong mabuti si Andres para masangkot sa ganitong klase ng dumi. Marahan, dahan-dahan niyang hinubad ang singsing mula sa kanyang daliri. Malamig ito sa kanyang palad. Tinitigan niya ito habang ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Marahil, ito ang tamang gawin. Marahil, ang paglayo kay Andres ang tanging paraan para protektahan ito. Marahil, hindi talaga sila para sa isa't isa. Nawala na ang lahat. At pakiramdam niya, nawala na rin ang sarili niya. Pagkatapos ng gabing iyon, naging malamig ang tahanan ni na Darwin at Megan. Nakuha ni Megan ang gusto niya. Pinaniwalaan siya ng buong pamilya. Naging kontrabida si Isabela. Pero bakit sa bawat gabi, pakiramdam niya ay siya ang talo? Bakit sa tuwing titingnan niya si Darwin, may kung anong kirot siyang nararamdaman sa kanyang dibdib? Nagpapasalamat ito sa kanya. Niyayakap siya. Sinasabing tama ang ginawa niya para ipagtanggol ang kanilang pagsasama. Pero ang mga mata nito, laging may hinahanap na iba. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa lumang aparador ni Darwin, may nahulog na isang susi mula sa bulsa ng isang lumang coat. Isang maliit at kinakalawang na susi. Nagtaka siya. Saan kaya ito galing? Nilibot niya ang paningin sa kwarto hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata ang isang bagay sa ilalim ng kanilang kama. Isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Sinubukan niyang buksan pero nakalock. At bigla, naalala niya ang susi. Nanginginig ang mga kamay na isinuksok niya ang susi sa seradura. Pinihit niya ito. Click. Bumukas, huminga ng malalim si Megan bago dahan-dahang itinaas ang takip ng baul. Ang unang nakita niya ay mga litrato. Mga litrato ni Darwin at Isabela noong sila pa. Masaya. Nagtatawanan. Magkayakap. Bawat litrato ay isang patunay ng pagmamahal na minsan ay pinagsaluhan ng dalawa. Kumirot ang puso niya, pero hindi ito ang pinakamasakit. Sa ilalim ng mga litrato, may mga sulat. Mga sulat kamay ni Isabela para kay Darwin. Mga tula. Mga pangako. At sa ilalim noon, ang mga sagot ni Darwin. Mga salitang puno ng pagmamahal. Mga salitang hindi pa niya narinig mula dito. Ikaw lang ang pakakasalan ko, Isabela. Pangako. Nabitawan ni Megan ang sulat na parabang napaso siya. Iyon pala. Kaya pala ganoon na lang ang galit niya kay Isabela. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may isang bahagi si Darwin na hindi kailanman magiging sa kanya. Akala niya, iyon na, ang pinakamasakit na parte. Nagkamali siya. Sa pinakailalim ng baul, may isang brown envelope. Mukhang luma na. Nang buksan niya ito, ang laman ay hindi sulat o litrato. Ito ay mga dokumento. Binasa niya ang unang pahina. Isang kasunduan. Memorandum of Agreement. Sa pagitan ng ama ni Darwin at ng kanyang ama. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang bawat probisyon, ang bawat numero, unti-unting nanlamig ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng isang drum ng nagyeyelong tubig. Nakasulat doon, ng malinaw na malinaw, ang pagsasanib puwersa ng dalawang kumpanya. Ang paglilipat ng pondo mula sa pamilya niya papunta sa pamilya ni na Darwin para iligtas ito
mula sa pagkalugi. At sa huling pahina, ang pinakamahalagang kondisyon. At bilang tanda ng pagkakaisang ito, napagkasunduan na ipapakasal si J. Darwin Montreal sa anak ng ikalawang partido, si Bama Bahos Megan Reyes. Nabitawan niya ang mga dokumento. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang kanyang kasal, ang kanyang pagmamahal, ang buong buhay niya. Isang kasinungalingan, isa lang siyang negosyo, isa lang siyang kasangkapan para iligtas ang pamilya ng lalaking pinakasalan niya. Si Isabela, hindi kailanman naging tungkol kay Isabela ang lahat ng ito. Ito ay tungkol sa pera, sa kapangyarihan, sa panloloko. Si Darwin ay hindi biktima. Si Darwin ang nanloko sa kanilang lahat. Tumayo si Megan. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ang kalungkutan at selos na dati niyang naramdaman ay napalitan ng isang emosyong mas malakas, mas mapanganib. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ng kanyang ina. Nang sumagot ito, ang boses ni Megan ay malamig na parang yelo. Makailangan nating mag-usap. Lahat tayo. Ngayon din, isama niyo sina tita at tito at siguraduhin niyong kasama si Ate Isabela at si Kuya Andres. Anak, anong nangyayari? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. May kailangan kayong lahat na malaman tungkol sa perpekto kong asawa. Ang sala ng mansyon ng mga Reyes ay puno ng tensyon. Nandoon ang lahat. Ang mga magulang ni Isabela at Megan, si Isabela, na napilitan lang sumama. At sa tabi niya, si Andres, na hindi siya iniwan kahit isang sandali. At sa gitna ng lahat, nakaupo si Megan. Kalmado, tahimik. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng center table, nakapatong ang isang brown envelope. Dumating si Darwin huli sa lahat. Ngumiti pa ito nang makita ang buong pamilya. Oh, anong meron? Isang family reunion? Nagbibirong tanong nito. Walang sumagot. Umupo ka, Darwin. Utos ni Megan. Ang boses nito ay walang emosyon na mas lalong nakapagpakaba sa lahat. Sumunod si Darwin, umupo sa tabi ni Megan. Sinubukan nitong akbayan ang asawa pero marahan itong tinabig ni Megan. Nagsimula nang magtakas si Isabela. Ano ang nangyayari? Bakit sila ipinatawag lahat dito? Nakita niya ang singsing na wala na sa kanyang daliri at napayuko. Ang sakit ay bumalik na naman. Sa wakas, nagsalita si Megan. Ipinatawag ko kayong lahat dahil may nalaman ako. Panimula nito, ang mga mata ay nakatutok lamang kay Darwin. Isang sikreto na matagal nang itinago sa akin. Sa aming lahat. Kinuha niya ang envelope at inilabas ang mga dokumento sa loob. Inilapag niya ito sa lamesa isa-isa. Ano yan, anak? Tanong ng kanyang ama. Kontrata po, tay. Sagot ni Megan. Isang kasunduan sa pagitan ng pamilya natin at ng pamilya Montreal. Nakita ni Isabela ang biglang pagbabago sa mukha ni Darwin. Ang pagkukunwaring kalmado nito ay naglaho, napalitan ng hindi maipintang kaba. Ang ama naman ni Megan ay biglang namutla. Megan, hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan yan. Sabi ng kanyang ama. Hindi, itay. Ito po ang pinakatamang lugar. Giit ni Megan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang determinasyon sa mga mata ng kanyang pinsan. Dahil sa kontratang ito, nakasulat kung paano niyo ginamit ang sarili niyong anak, ang sarili niyong pamangkin, ang sarili naming pagmamahal. Tumingin si Megan kay Isabela. Ang galit sa mga mata nito noon ay nawala na. Ang natira na lang ay pagsisisi. Patawarin mo ako, Ate Isa. Sabi nito, ang boses ay nagsimulang manginig. Naging bulag ako. Naniwala ako sa lahat ng kasinungalingan niya. Itinuro ni Megan si Darwin. Sinabi niya sa akin na ginagamit mo lang si Kuya Andres
para pagselusin siya. Sinabi niya na, ikaw ang nanunukso sa kanya. Pero ang totoo, siya ang nanloko sa ating lahat. Kinuha ni Megan ang huling pahina ng kontrata at ibinato ito sa harapan ni Darwin. Basahin mo. Basahin mo ng malakas para marinig nilang lahat. Sigaw nito. Hindi gumalaw si Darwin para itong isang estatwa na gawa sa yelo. Kaya si Megan ang nagpatuloy. Nakasulat diyan na ang kasal namin ay parte ng negosyo na ipinagpalit niyo ako para mailigtas ang kumpanya nila. Ginamit niyo ako. Ginamit niyo ang pagmamahal ko. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Darwin. Ang ina ni Megan ang sumampal. Hayop ka! Niloko mo ang anak ko! Nagsimula na ang kaguluhan. Ang dating tahimik na sala ay napuno ng sigawan at akusasyon. Sa gitna ng lahat ng ingay, nakatingin lang si Isabela kay Megan. Ang pinsan niya, na sinaktan niya ng hindi sinasadya at sinaktan din siya, ay umiiyak na ngayon. Tumayo si Isabela at nilapitan ito. Hindi siya nagsalita. Niyakap niya lang si Megan ng mahigpit. At sa yakap na yon, ang lahat ng pader sa pagitan nilang dalawa ay gumuho. Umiyak sila pareho. Luha ng sakit, ng pagsisisi at ng pagpapatawad. Sorry ate, sorry. Paulit-ulit na bulong ni Megan. Shh! Okay na. Tapos na. Sagot ni Isabela. Sa kabilang dako, ang mga magulang nila ay lumapit din sa kanya. Isabela anak, patawarin mo kami. Sabi ng kanyang ina. Hindi kami naniwala sa'yo. Patawarin mo kami, iha. Sabi naman ng kanyang tita Elena. Tumango lang si Isabela. Ang pagpapatawad ay hindi madali, pero ito ang unang hakbang para sa kanilang lahat. Sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, tumayo si Darwin. Ang mukha nito ay hindi na nababasa. Puno ito ng galit. Tapos na kayo? Tanong nito sa malamig na boses. Masaya na kayo? Nasira niyo na ang lahat. Ikaw ang sumira ng lahat. Darwin! Sigaw ni Megan. Umalis ka na. Umalis ka na sa bahay na to at sa buhay ko. Tumingin si Darwin kay Isabela. Ang mga mata nito ay puno ng pagbabanta. Isang tingin na nangangakong hindi pa tapos ang lahat. Hindi dito nagtatapos ang lahat, Isabela, sabi nito. Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto. Isinasara ito ng malakas. Naiwan ang katahimikan. Isang katahimikang mabigat, pero may dalang bagong simula. Naramdaman ni Isabela ang isang mainit na kamay na humawak sa kanya. Si Andres, sa buong kaguluhan, nanatili itong tahimik sa tabi niya, ang kanyang bato, ang kanyang kanlungan. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiting nagsasabing, nandito lang ako. At sa ngiting iyon, naramdaman ni Isabela na sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, malaya na siya.